Sana ay naging masaya ka sa bawat sandaling ninakaw mo ang buhay ko, Teresa. Pero ngayon, tapos na ang laro. Nakatitig ako sa nanginginig niyang muka habang dahan-dahang kinakasa ang baril ko. Isang putok na lang at matatapos na ang lahat ng paghihirap na ito. Pero bago mangyari yon, gusto kong tingnan niya ako sa mga mata, ang tunay na Clarissa Domingo na akala nyo ay nabaon na sa limot. Sino ka? Ang asawa ko ay matagal nang patay. Huwag mong gamitin ang mukha niya para lokohin kami. Ang boses na iyon, ang boses ni Noel na dati ay nagpapatulog sa akin sa gabi ngayon ay parang isang matalim na balisong na humihiwa sa aking pagkatao. Nandito ako nakatayo sa harap ng gate ng sarili naming bahay sa Cagayan. Pagod marumi ang aking camouflage uniform at punong-puno ng galos ang aking katawan mula sa dalawang taong pakikipaglaban sa malayo. Bit-bit ko ang aking duffel bag na naglalaman ng mga medalya ng karangalan at isang manika para sa ikalabindalawang kaarawan ni Beatrix. Akala ko ang mga makukulay na dekorasyon at ang masayang tugtugan sa loob ng bakuran ay para sa aking pagbabalik. Isang sorpresa. Pero ang sorpresa pala ay para sa akin. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Nanigas ang aking buong katawan at ang mga kamay na sana'y humawak ng ripple ay biglang nanginginig sa hindi maipaliwanag na takot. Tumingin ako kay Noel, ang lalaking pinangakuan ko ng katapatan, nakatayo sa tabi ni Teresa, ang matalik kong kaibigan mula pa noong bata kami. Nakasuot si Teresa ng isang eleganteng puting bestida at sa kanyang daliri ay kumikinang ang isang engagement ring. Ay isang engagement ring na binili gamit ang pera ko. Noel, ako ito, ang asawa mo, sabi ko, boses na paos at halos hindi lumalabas sa aking lalamunan. Gusto kong tumakbo at yakapin siya, pero ang tingin niya sa akin ay puno ng puot at pandidiri. Walang bakas ng pagkilala. Walang bakas ng pagmamahal. Security, policy niyo, ang baliw na ito. This woman is a fraud. My wife, Major Clarissa Domingo, died in action 8 months ago in Mindanao. May death certificate kami at mayos namin siyang naipalibing. Sigaw ni Noel habang tinatakpan ang mga mata ni Beatrix. Anak, Beatrix, baby si mami ito. Tawag ko sa aking anak habang unti-unting pumapatak ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Pero ang mas masakit pa sa mga salita ni Noel ay ang reaksyon ng sarili kong anak. Lumingon sa akin si Beatrix, pero sa halip na tumakbo at yumakap, mabilis siyang nagtago sa likod ni Teresa. Mommy, Teresa, paalisin niyo po siya. She's scary. She looks like a monster. Mami Teresa, ang salitang iyon ay parang isang pagsabog ng bomba sa loob ng aking dibdib. Ang sakit ay hindi mailalarawan. Ang batang dinala ko ng 9 na buwan sa aking sinapupunan, ang batang ipinaglaban ko ang kinabukasan sa gitna ng digmaan ngayon ay tinatawag na mami, ang babaeng umagaw sa posisyon ko. Beatrix anak, hindi. Ako ang mami mo. Hakbang ko palapit,
pero agad akong hinarangan ng 2 armadong gwardya. "Huwag kang lalapit!" Sigaw ni Teresa, ang kanyang boses na dati ay malambing ngayon ay puno ng lason. Hindi ko alam kung anong operasyon ang ginawa mo sa mukha mo para magmukhang si Clarissa, pero hinding-hindi mo kami maloloko. Noel and I are getting married. Beatrix has a new mother now. Isang ina na hindi siya iniwan para sa ambisyon sa military. Doon ko naramdaman ang unti-unting pagkadurog ng aking kaluluwa. Ang hiya na nararamdaman ko sa harap ng aming mga kapitbahay na ngayon ay nakikiusyoso na sa labas ng gate ay walang-wala kumpara sa traitor na ginagawa nila sa akin. Bakit, Diyos ko, bakit ang pamilyang pinrotektahan ko ang siyang unang pumatay sa akin? Is this the reward for my service? Is this the price of my honor? Major, sumama na po kayo sa amin ng mapayapa, isang boses ang narinig ko sa likuran. Paglingon ko na roon ang mga military police kasama si Colonel Gardoza. "Colonel, salamat at nandito kayo. Sabihin niyo sa kanila, sabihin niyo sa asawa ko na ako si Clarissa." Sabi ko, may kaunting pag-asa na sumilip, pero umiling lang si Colonel. "I'm sorry, but our records show that Major Clarissa Domingo's serial number belongs to a deceased officer. At ang babaeng nasa harap ko ngayon ay walang valid ID at walang record sa mission na sinasabi mo. You are being detained for identity theft and impersonating a military officer." Nanlamig ang aking buong pagkatao. Ang bawat papel, bawat selyo, bawat piraso ng aking buhay ay sadyang binura. Pinagplanuhan nila ito habang ako ay nakikipagpatayan sa kagubatan. Sila ay abala sa paglilibing sa akin habang buhay. Habang hinihila ako ng mga MP patungo sa sasakyan, tumingin ako sa huling pagkakataon kay Noel at Teresa. Nakita ko ang isang mapait na ngiti sa mga labi ni Teresa, isang ngiti ng tagumpay. Samantalang si Noel, umiwas siya ng tingin, pero ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa baywang ni Teresa. "Hindi pa ito tapos?" Sigaw ko, hindi dahil sa desperasyon, kundi bilang isang babala. "Noel, Teresa, you can take my name. You can take my house. But you can never take the truth." Babalik ako at sa araw na iyon, sisiguraduhin kong pagbabayaran niyo ang bawat luhang pumatak sa mga mata ko. Pinasok ako sa loob ng sasakyan. Sa dilim ng loob ng van, doon ko hinayaang manginig ang aking mga balikat. Hindi ako humagulgol ng malakas. Ang sakit ay masyadong malalim para sa ingay. Hinawakan ko ang aking dibdib kung saan nakatago ang isang maliit na lukot na papel, ang huling sulat ni Beatrix na natanggap ko noong nakaraang taon. "Anak, kahit itakwil mo ako ngayon, ililigtas kita sa mga taong yan. Kahit mamatay ako, nang paulit-ulit babawiin ko ang buhay na ninakaw niyo sa akin." Sa isang biglaang pagkilos, habang hindi nakatingin ang gwardya, kinuha ko ang aking dog tag na nakatago sa loob ng aking sapatos. Kinagat ko ang aking labi hanggang sa dumugo ito. Pinapangako sa sarili na ang dugong ito ang magiging tinta ng aking paghihiganti.
Ang lamig ng bakal na upuan ay tumatagos sa aking suot na uniporme. Parang dahan-dahang giniginaw ang aking mga buto sa loob ng madilim na interrogation room. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na bombilya sa kisame na tila kumukurap-kurap na kikiramay sa mabilis na pagtibok ng aking puso. Wala akong ibang naririnig kundi ang mahina at paulit-ulit na pagpatak ng tubig mula sa gripo sa labas, isang tunog na dati ay hindi ko pinapansin. Pero ngayon ay parang bawat patak ay isang segundo ng buhay ko na ninanakaw sa akin. Multo. Sabi nila, multo ako. Bumukas ang mabigat na pinto. Hindi iyon ang kalabog ng bakal, kundi ang mabigat na hakbang ng sapatos na kilalang kilala ko. Pumasok si Noel. Hindi siya nakauniporme, kundi nakasuot ng isang mamahaling barong mukhang galing pa sa naudlot na selebrasyon sa bahay. Nanatili siyang nakatayo, malapit sa pinto, malayo sa akin, na tila ba natatakot siyang mahawa sa isang nakamamatay na sakit. Bakit ka pa bumalik, Clarissa? Ang kanyang boses ay malamig, walang emosyon. Parang hindi kami nagbahagi ng kama sa loob ng mahigit 10 taon. Bakit ako bumalik? Natawa ako ng mapait, isang tawa na humantong sa isang ubo dahil sa tuyong lalamunan. Bumalik ako dahil asawa mo ako. Bumalik ako dahil ina ako ni Beatrix. Noel, tumingin ka sa akin. Ako ito, ang babaeng pinangakuan mo sa harap ng altar. Wala na ang babaeng iyon, sabi niya, dahan-dahang lumalapit, pero ang kanyang mga mata ay nananatiling matigas. Ang asawa ko ay namatay sa isang ambush sa Basilan. Nakita ko ang bangkay niya. Sunog-durog, pero ang suot niyang wedding ring ay sapat na para makilala ko siya. Inilibing ko na siya, Clarissa. Kasama ng lahat ng sakit at pangungulila ko. Anong bangkay ang sinasabi mo? Sigaw ko habang pilit na tumatayo, pero agad akong napaupo nang maramdaman ang hapdi ng sugat sa aking tagiliran. Nandoon ako sa isang secret mission, sa border na trap kami. Walang signal, walang komunikasyon. Pero Noel, buhay ako. Paano niyo nagawang palitan ako ng ganoon kabilis? Kabilis. Gumisi si Noel, isang ngising puno ng pote. 8 months. Clarissa, 8 months akong umiyak gabi-gabi habang tinatanong ang Diyos kung bakit kinuha ka niya. Si Teresa. Si Teresa ang tanging nanatili sa tabi ko. Siya ang nagpunas ng mga luha ni Beatrix habang hinahanap ka niya. Siya ang bumuo sa pamilyang iniwan mong wasak dahil sa pagmamahal mo sa tungkulin. Napakapit ako sa gilid ng mesa. Ang sakit na nararamdaman ko ay hindi na nanggagaling sa mga sugat sa katawan, kundi sa katotohanang mas pinili niyang maniwala sa isang kasinungalingan dahil mas madali ito. Dahil mas masarap ang piling ng iba kaysa maghintay sa isang asawang nasa gitna ng panganib. Pinaplano niyo ba ito bago pa ako umalis? Tanong ko, ang aking boses ay nanginginig sa galit. Kaya mo ba ako
pinilit na tanggapin ang misyon na iyon para makuha nyo ang lupa ko, para makuha nyo ang pension ko. Hindi siya sumagot. Sa halip, kinuha niya ang isang kulay brown na envelope at inilapag ito sa harap ko. Pirmahan mo ito, isang confession na ikaw ay isang impostor. Na nagparetoke ka para magmukhang si Clarissa Domingo para makuha ang yaman ng pamilya namin. Gawin mo ito at sisiguraduhin kong hindi ka mabulok sa kulungan. Bibigyan kita ng pera at makakaalis ka ng bansa. At kung hindi, ituturing ka naming terorista. At alam mo kung anong nangyayari sa mga terorista sa loob ng kampo. Tumingin ako sa dokumento. Gusto kong punit-punitin iyon at isampal sa kanya. Pero bago ko pa magawa, may isang papel na kumuha ng atensyon ko sa loob ng envelope. Isang kopya ng death certificate. Nanlamig ang aking buong pagkatao nang makita ko ang ilalim na bahagi ng dokumento. Hindi ang pirma ni Noel ang nagpagunaw sa mundo ko. Hindi. Napiling ako ang mga luha ay muling pumatak, pero sa pagkakataong ito ay dahil sa isang matinding pagtataksil na hindi ko inasahan. Hindi ito magagawa ni nanay. Hindi niya pipirmahan ito. Sa ibabaw ng linya ng informant, malinaw na nakasulat ang pangalan ng aking ina, si Aling Rosa. Ang kanyang pirma ay naroon ang kurbada ng mga letra na tinuruan ko siyang isulat noong bata pa ako. Kinausap namin siya. Sabi ni Noel, ang boses niya ay tila nanggagaling sa malayo. Sinabi namin sa kanya na ang makukuha niyang burial benefits ay sapat na para sa operasyon niya sa puso. Pinili niya ang sarili niyang buhay kaysa sa alaala mo, Clarissa. Maging ang sarili mong ina, binitawan ka na. Napahawak ako sa aking leeg, pakiramdam ko ay nasasakal ako. Ang bawat tao na pinagkatiwalaan ko, ang bawat tao na minahal ko ay may kanya-kanyang presyo. Iwan mo na ako, sabihin ko ang boses ko ay biglang naging patay. Walang emosyon. Umalis ka na, Noel. Pirmahan mo ang papel, Clarissa, para sa ikabubuti nating lahat. Sabi ko, umalis ka na. Sigaw ko at sa isang mabilis na pagkilos ay itinapon ko ang ballpen sa pader. Tumayo si Noel, inayos ang kanyang barong at tumalikod. Magkita na lang tayo sa korte o baka sa sementeryo kung hindi mo pa rin ititigil ang kahibangan na ito. Naiwan akong mag-isa sa dilim. Tinitigan ko ang pirma ni nanay. Ang sakit ay naglaho na palitan ng isang malamig na determinasyon. Kung ang lahat ay naniniwalang patay na ako, kung ang lahat ay ibinenta na ang aking pangalan, wala na akong kailangang protektahan. Kinuha ko ang maliit na piraso ng bakal na nakatago sa tahi ng aking uniforme, isang lockpick na laging bit-bit ng mga gaya kong nasa Special Forces. Sinimulan kong kalikutin ang posas sa aking mga kamay. Patay na si Clarissa Domingo, sige. Pero bago ako tuluyang mawala, sisiguraduhin kong ang multong ito ang magiging pinakamatinding bangunggot nyo. Biglang bumukas ang pinto ng interrogation room nang hindi inaasahan. Hindi ito si Noel.
Isang lalaking nakauniporme ng military police pero may takip ang muka ang mabilis na pumasok at isinarado ang pinto. Major, bulong niya. Kailangang nating makaalis dito ngayon din. May utos na silang i-terminate ka bago mag-umaga. Bago pa man makakilos ang misteryosong sundalo, muling bumukas ang pinto. Mabilis na nagtago sa dilim ng sulok ang lalaking nagtangkang tumulong sa akin. Ang pumasok ay hindi gwardya, kundi isang babaeng ang bawat hakbang ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng nalalabik kong oras. Si Teresa. Ang amoy and kanyang mamahaling French perfume ay agad na sumakop sa maliit at mabahong silid, isang amoy na sobrang pamilyar pero ngayon ay nagdudulot sa akin ng pagsusuka. Nakasuot pa rin siya ng puting bestida, mukhang isang anghel, pero ang mga mata niya, ang mga matang iyon na dati ay tinitingnan ko ng may tiwala, ay puno ngayon ng tagumpay. Kumusta ang pakiramdam ng maging isang bangkay, Clarissa? Sabi niya, ang boses niya ay malambing pero bawat salita ay parang patak ng asido. Hindi ako sumagot. Tinitigan ko lang siya, pilit na hinahanap ang kaibigang kasama ko sa hirap at ginhawa noong mga bata pa kami. Pero wala na siya. Ang nasa harap ko ay isang estranghero na may suot na mukha ng demonyo. Bakit, Teresa? Bulong ko. Lahat ibinigay ko sa iyo. Nung wala kang pambayad, sa matrikula ako ang nagtrabaho. Nung iniwan ka ng dati mong boyfriend, ako ang yumakap sa iyo. Bakit kailangang pati ang pamilya ko nakawin mo? Dahan-dahang lumapit si Teresa sa akin. Hinawakan niya ang aking baba at itinaas ito para magkatapat ang aming mga mata. Dahil pagod na akong maging anino mo, Clarissa. Mula noon ikaw na lang ang bida. Ang matalinong Clarissa, ang matapang na Major Clarissa, ang perpektong asawa at ina. Binitawan niya ako ng may pandidiri at kumuha ng tissue para punasan ang kanyang mga daliri na tila ba nadumihan siya sa paghawak sa akin. Habang nandoon ka sa kakahuyan at nagpapakabayani, ako ang nandito. Ako ang nakikinig sa mga reklamo ni Noel tungkol sa pagiging cold mo. Ako ang nagpapainit ng kama niya tuwing giniginaw siya dahil wala ka. You were married to your rank, Clarissa. I was married to him. Traitor kayo. Higil kong sabi, ang mga posas sa aking kamay ay kumakalansing sa galit. Traitor no, honey. We were just surviving. Tumawa siya ng mahina. And don't worry about your property. Iyong lupang ibinigay sa iyo ng military na ibenta na namin yon. Iyon ang ginamit naming down payment para sa bago naming kondo sa Bonifacio Global City. Doon na kami titira ni Noel at Beatrix. Isang bagong buhay, malayo sa bahay mong puno ng amoy ng luma mong uniporme. Nanlambig ang puso ko. Ang lupang iyon ay pangarap namin ni Noel para sa retirement namin. Doon ko sana gustong itayo ang farm na pinag-uusapan namin gabi-gabi bago ako umalis. Ngayon, naging abo na lang ang pangarap na iyon.
Hindi ka ba natatakot sa karma, Teresa? Tanong ko, ang boses ko ay malamig na tila galing sa ilalim ng lupa. Akala mo ba mananatiling lihim ang lahat? Ang katotohanan ay parang tubig, laging nakakahanap ng butas para lumabas. Karma, lumapit siya sa aking tainga at bumulong ang kanyang hininga ay mainit at mabaho sa kasinungalingan. Sino ang maniniwala sa isang baliw na nagsasabing siya ang namatay na major? Ang lahat ng dokumento ay pabor sa amin. Noel loves me now. Beatrix calls me mommy. And my father will make sure you stay dead. Kinuha niya ang kanyang cellphone at may ipinakitang litrato sa akin. Isang litrato ni Beatrix na natutulog ng mahimbing sa isang silid na hindi ko kilala. "Huwag mong sasaktan ang anak ko." Sigaw ko pilit na sumusugod sa kanya, pero ang kadena ay pumigil sa akin. "Anak mo," ngumiti si Teresa ng nakakakilabot. "Sigurado ka ba, Clarissa, tandaan mo, sabay tayong nanganak sa ospital na iyon, 12 taon na ang nakalilipas. Masyadong magulo ang gabing iyon. Baka nagkapalit ang mga sanggol nang hindi mo namamalayan." Ang mga salitang iyon ay parang isang kidlat na tumama sa aking utak. Anong sinasabi niya? Nagkapalit. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, ang hininga ko ay bumibilis. Wala lang. Gusto ko lang makita ang takot sa mga mata mo. Mabilis na nagbago ang kanyang muka, bumalik sa pagiging inosente. "Goodbye, Clarissa, o kung sino ka man. Enjoy your last night as a human being. Bukas, magiging isa ka na lang na incident report sa dyaryo." Tumalikod na siya at lumabas ng silid, iniwan ang amoy ng kanyang pabango na tila isang sumpa. Nang masiguro na wala na siya lumabas, mula sa dilim, ang sundalong kanina pa nagtatago. Tinanggal niya ang kanyang maskara. "Sergeant Danilo," gulat kong sabi, ang bata at tapat kong tauhan sa misyon. "Major, kailangang nating bilisan," sabi niya habang mabilis na kinakalikot ang aking posas. Narinig ko ang lahat. Hindi lang sila ang kaaway natin. Ang tatay ni Teresa, si General Arcila, siya ang nasa likod ng pagbura sa records mo. Hindi lang ito tungkol sa pamilya, Major. May kinalaman ito sa mga armas na nawawala sa phreatic zone. Nabuksan ang aking posas. Tumayo ako kahit nanghihina at hinawakan ang balikat ni Danilo. "Danilo, kailangan kong malaman. Totoo ba ang sinabi niya tungkol kay Beatrix?" "Iyan ang aalamin natin, Major. Pero ngayon kailangan mong mabuhay." Lalabas na sana kami sa bintana nang biglang tumunog ang alarm sa buong kampo. Ang pulang ilaw ay nagsimulang umikot at narinig namin ang sigaw ng mga gwardya sa labas. "Subject has escaped, shoot to kill." Iulit ko, shoot to kill. "Takbo, Major, huwag kang lilinggon." Ang sigaw ni Danilo ay halos malunod sa ingay ng sirena na bumubulabog sa buong kampo. Ramdam ko ang hapdi sa bawat hakbang ko, ang sugat sa aking tagiliran ay tila binubuhusan ng kumukulong tubig sa tuwing bumubuga ang aking hininga.
pero hindi ko nararamdaman ang pagod. Ang tanging nararamdaman ko ay ang matinding galit na nagpapatakbo sa aking mga binti. Ang mga ilaw ng searchlight ay parang mga daliri ng kamatayan na humahabol sa amin sa gitna ng madilim na kalsada ng kampo. Narinig ko ang sunod-sunod na pagputok. Hindi ko kailangang makita ang mga bala para malaman na malapit na sila. Ramdam ko ang init ng hangin na dumadaan sa tabi ng aking tainga. Ang mga kasamahan ko, ang mga sundalong tinuring kong pamilya, ay ngayon ay inuutusan na kitlin ang buhay ko. Dito Major sa kanal, bulong ni Danilo habang hinihila ako pababa sa isang madilim at mabahong daluyan ng tubig sa gilid ng bakod. Napasobsob ako sa putik. Ang amoy ng dumi at kalawang ay pumasok sa aking ilong pero nanatili akong tahimik. Pinigil ko ang aking paghinga habang naririnig ang mabibigat na hakbang ng mga sapatos sa itaas namin. Wala rito, check the perimeter gate, sigaw ng isang tinyente. Kilala ko ang boses na iyon. Si Lieutenant Ramos, ang batang opisyal na personal kong nirekomenda para sa promotion noong nakaraang taon. Ngayon, siya na ang nangunguna sa pagtugis sa akin. Ang sakit, hindi ang sugat ko, kundi ang katotohanang ang katapatan ay isang salitang walang halaga sa mundong ito. Nang malayo na ang mga hakbang, dahan-dahan kaming gumapang ni Danilo palabas ng bakod sa bahagi kung saan putol ang barbed wire. Pumasok kami sa makapal na talahiban sa paanan ng bundok. Ang dilim ng gabi ang naging tanging kakampi ko. Bakit mo ginagawa ito, Danilo? Tanong ko nang makasiguro kaming malayo na kami sa kampo. Napasandal ako sa isang puno habang pilit na pinipigilan ang pagtulo ng dugo sa aking tagiliran gamit ang punit na tela ng aking uniforme. Masisira ang career mo. Pwede kang makulong o mamatay. Tumingin sa akin si Danilo, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon sa ilalim ng liwanag ng buwan. Dahil alam ko ang totoo, Major. Noong sinabi nilang patay ka na, hindi ako naniwala. Nakita ko si General Arcila at si Teresa na madalas mag-usap sa opisina bago ka pa umalis. At noong dumating ang balitang ambush, mabilis nilang nilinis ang lahat. Walang investigation, walang debriefing. It was too clean, Major. Too perfect. Kailangang nating mahanap si Colonel Santos. Sabi ko, habang pilit na tumatayo. Siya lang ang nakakaalam ng tunay na detalye ng misyon ko sa border. Siya ang huling taong kausap ko bago nawala ang signal. Naglakad kami sa gitna ng kagubatan sa loob ng ilang oras. Ang bawat kaluskos ng dahon ay nagpapataas ng aking adrenaline. Pagod na ang katawan ko pero ang isip ko ay nakatuon kay Beatrix. Ang mukha niya noong tinawag niyang Mami si Teresa ay paulit-ulit na sumasagi sa panaginip ko habang gising ako. Narating namin ang isang maliit at abandonadong kubo sa liblib na bahagi ng Sierra Madre. Doon sa ilalim ng mga sako ng palay ay isang tagong lagusan. Sa loob, nakaupo
ang isang lalaking puti na ang buhok at puno ng peklat ang muka. Colonel Santos, bulong ko, nag-angat siya ng tingin. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat na tila nakakita siya ng isang tunay na multo. Clarissa, Diyos ko, buhay ka. Buhay ako, sir. Pero pinatay na nila ang pangalan ko, sabi ko, habang nangihinang napaupo sa sahig. Mabilis akong ginamot ni Colonel Santos. Habang nililinis niya ang aking sugat, ikinuwento niya ang lahat. Hindi lang ikaw ang biktima rito, Clarissa. Ang mission mo, it was a setup. Ginamit nila ang pangalan mo para mag-transport ng mga illegal na armas sa border. At nang mangyari ang ambush, madali nilang pinalabas na ikaw ang napatay para malinis ang record ng mga armas. Ang pumatay sa iyo sa papel ay ang mga taong dapat ay nagpoprotekta sa iyo. At si Teresa, si General Arcila. Si General Arcila ang utak ng lahat. Si Teresa ang ginamit niya para kontrolin si Noel. Noel was weak, Clarissa. Pinakitaan siya ng mga pekeng ebidensya na nagtaksil ka raw sa kanya habang nasa misyon. At dahil sa takot sa general, mas pinili niyang maniwala at tanggapin ang alok na bagong buhay kasama si Teresa. Kinuha ni Colonel Santos ang isang luma at maduming notebook mula sa kanyang cabinet. Ito ang diary ni Lieutenant Morales, ang babaeng namatay sa ambush. Siya ang totoong nasa loob ng kabaong na inilibing nila sa pangalan mo. Bago siya mamatay, naisulat niya ang lahat ng order ni General Arcila. Nangginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ang notebook. Sa loob, nakadikit ang isang maliit na litrato. Isang litrato ng isang sanggol na may birthmark, sa balikat isang birthmark na kaparehong-kapareho ng kay Beatrix. Pero ang petsa sa likod ng litrato, ito ay 2 araw bago kami ni Teresa mangganak. Anong ibig sabihin nito? Tanong ko, ang aking puso ay tila hihinto sa pagtibok. Ibig sabihin niyan, Clarissa, may mas malalim pang lihim ang pamilya Arcila tungkol sa anak mo, at ang sagot ay wala sa military records kundi sa ospital kung saan kayo nanganak. Bago pa ako makapagtanong muli, narinig namin ang tunog ng mga helicopter na papalapit sa kubo. Ang malakas na hangin mula sa propeller ay nagpapayanig sa mga dingding na kawayan. Nahanap nila tayo, bulong ni Danilo habang kinakasa ang kanyang baril. Tumingin sa akin si Colonel Santos at iniabot ang diary. Tumakas ka na, Clarissa. Dalhin mo ito. Ito lang ang tanging paraan para mabuhay ka muli. Ang buong kubo ay nayayanig sa lakas ng hangin mula sa mga helicopter na nasa itaas na namin. Ang alikabok at mga tuyong dahon ay nagsasayawan sa loob habang ang mga searchlight ay parang mga higanting mata na sumisilip sa pagitan ng mga dingding na kawayan. Major sa likod, may tunnel sa ilalim ng bangan. Sigaw ni Colonel Santos habang mabilis na binubuksan ang isang lihim na pinto sa sahig. Huwag kang mag-alala sa akin. Matanda na ako,
Wala na silang mapapala sa akin. Pero ang diary na yan, kailangang makarating yan sa tamang kamay. Sir, hindi kita pwedeng iwan dito. Sagot ko, habang mahigpit na hawak ang notebook na parang iyon ang tanging nagdudugtong sa akin sa mundo ng mga buhay. Order ito, Major Domingo, go. Ang boses ni Colonel Santos ay bumalik sa awtoridad na dati niyang taglay noong nasa serbisyo pa siya. Iligtas mo ang anak mo. Iligtas mo ang dangal mo. Wala akong nagawa kundi ang sumunod. Kasama si Danilo, bumaba kami sa madilim at masikip na tunnel. Naririnig ko ang kalabog ng mga paa, sa itaas ang sigawan ng mga sundalo at ang tunog ng pagkabasag ng pinto ng kubo. Sa bawat segundong lumilipas ang puso ko ay tila pinipiga. Ang kolonel, ang huling taong naniwala sa akin, ay nagsasakripisyo para sa isang multong tulad ko. Gumapang kami sa putikan sa loob ng halos 300 metro hanggang sa lumabas kami sa isang sapa sa gitna ng masukal na bahagi ng Sierra Madre. Doon, huminto kami para huminga. Ang aking uniforme ay basang-basa at puno ng putik. Ang aking mga kuko ay dumudugo na sa kakahukay ng lupa. Pero ang isip ko ay nasa notebook. Sa ilalim ng mahinang liwanag ng buwan, muli kong binuksan ang diary ni Lieutenant Morales. Sa pahinang may litrato ng sanggol, binasa ko ang mga huling salitang isinulat niya bago ang ambush. Hindi ko nakaya ang konsensya ko. Nakita ko si General Arcila sa St. Jude Hospital noong gabing iyon. May bitbit siyang sanggol, isang sanggol na may balat sa balikat. Hindi iyon ang sanggol na isinilang ni Teresa. Ang sanggol na iyon ay ang anak ni Clarissa. Nabitawan ko ang notebook sa sobrang gulat. Ang hangin sa paligid ko ay tila naglaho. Anong ibig sabihin nito? Kung ang sanggol na may balat sa balikat si Beatrix ay ang anak ko na kinuha ni General Arcila, ibig sabihin ay si Teresa ang nanganak sa kabilang sanggol. Pero nasaan ang sanggol na iyon? Major, anong problema? Tanong ni Danilo habang binabantayan ang paligid. Danilo, si Beatrix, boses ko ay nangginginig. Ang balat sa balikat ni Beatrix, kapareho ng sa akin. Akala ko nakuha niya lang sa akin. Pero sabi rito sa diary, binalak nilang ipagpalit ang mga bata. Pero bakit? Bakit kailangang itago ni General Arcila na anak ko si Beatrix? Baka dahil sa mana, Major, sagot ni Danilo. Ang lupang pag-aari mo, ang mga benepisyo mo. Kung si Teresa ang lalabas na ina ni Beatrix, sa kanya mapupunta ang lahat kapag nawala ka. At si Noel ang naging tulay nila para gawing legal ang lahat. Napakuyom ang aking mga palad. Ang pagmamahal ko kay Noel ay tuluyan ng naging puot. Hindi lang niya ako hinayaang mamatay sa papel, kundi naging katuwang pa siya sa pagnanakaw sa mismong dugo at laman ko. Kailangan nating pumunta sa St. Jude Hospital. Sabi ko, ang aking boses ay puno ng determinasyon. Kailangan kong mahanap ang nurse na naka-duty noong gabing iyon. Nurse Maria. Siya ang nakasulat dito sa diary.
Pero major delikado. Siguradong nakabantay ang mga tao ni General sa lahat ng ospital at checkpoint. Babala ni Danilo. Gagamit tayo ng ibang paraan. Hindi na ako si Major Clarissa Domingo na sundalo. Tumingin ako sa aking reflection sa tubig ng sapa. Madumi sugatan at hindi na makilala. Gagamit ako ng hiya at kahirapan para makalusot. Magpapanggap tayong mga magsasaka na may dalang may sakit. Naglakad kami patungo sa pinakamalapit na baryo. Doon nagnakaw ako ng ilang lumang damit mula sa sampayan ng isang bahay, isang kupas na duster at isang malaking salakot. Pinunasan ko ang aking muka ng mas maraming uling at putik. Nang makarating kami sa highway, pumara kami ng isang jeepney na puno ng mga paninda patungong bayan. Nakaupo ako sa dulo na kayuko-yakap ang aking duffel bag na parang isang matandang probinsyana na pagod sa buhay. Sa tabi ko, may isang radyo na nagbabalita. Isang delikadong terorista na nagpapanggap na opisyal ng military ang nakatakas sa kampo kagabi. Nagbabala ang mga awtoridad na huwag lalapit sa babaeng ito at agad itong isuplong. Naramdaman ko ang tingin ng mga pasahero sa jeepney. Ang bawat tibok ng puso ko ay parang isang tambol na nagbababala ng panganib. Sa gitna ng takot, hinawakan ko ang aking tiyan. Doon ko naramdaman ang munting sipa ng alaala ni Beatrix noong sanggol pa siya. Konting tiis na lang, anak. Malalaman natin kung sino ka talaga. Nakarating kami sa tapat ng St. Jude Hospital. Pero bago pa kami makapasok, nakita ko ang isang itim na SUV na pumarada sa main entrance. Bumaba mula roon si Teresa kasama si Beatrix. Nakasuot ng magandang bestida ang anak ko, pero ang kanyang muka ay malungkot at tila pilit ang bawat galaw. Mami Teresa, bakit po tayo narito? Tanong ni Beatrix. May kukunin lang tayong record, sweetie. Para sa passport mo. Lilipat na tayo ng bansa, remember? Sagot ni Teresa habang hinahaplos ang buhok ng anak ko. Doon ko napansin ang isang mahalagang detalye. Sa likod ng SUV, may isang lalaking nakasuit na may bitbit na mga dokumento. Isang pamilyar na muka, ang abogado ni General Arcila, Danilo Bulongko. Hindi lang records ang kukunin nila. Buburahin nila ang lahat ng ebidensya ng kapanganakan nyo ni Beatrix bago sila umalis ng Pilipinas. Pumasok kami ni Danilo sa ospital gamit ang back entrance ng kitchen staff. Ang amoy ng antiseptic ay sumampal sa akin, nagpapaalala sa gabing ipinanganak ko si Beatrix, isang gabing puno ng pangako na ngayon ay nagmistulang sumpa. Danilo, bantayan mo ang exit. Kung may mangyari, lumabas ka na. Huwag mo akong intindihin, bulong ko habang inaayos ang pagkakasabit ng maskara ko. Major, hindi ko kayo iiwan. Hindi na ulit, matigas na sagot niya. Dahan-dahan kaming naglakad patungo sa record section. Sa bawat paglingon ko, umaasa akong makita ang isang nurse na pamilyar, pero ang lahat ay mga mukhang hindi ko kilala.
Sa dulo ng pasilyo, nakita ko si Teresa. Pumasok siya sa opisina ng hospital administrator kasama ang abogado ni General Arcila. Naiwan si Beatrix sa labas, nakaupo sa isang bench na kayuko at tinitingnan ang kanyang sapatos. Ito na ang pagkakataon. Habang abala ang mga gwardya sa kabilang hallway, naglakad ako ng mabilis patungo kay Beatrix. Ang bawat hakbang ko ay parang yelo, malamig nanginginig pero matigas. Beatrix, mahinang tawag ko. Napatingala ang bata. Ang kanyang mga mata ay walang kislap. Po, kilala niyo po ba ako? Anak, ako ito. Hindi ko napigilan ang aking sarili. Hinawakan ko ang kanyang kamay, ang maliit at malambot niyang mga kamay na dati ay laging nakahawak sa daliri ko. Beatrix, ako si Clarissa, ang tunay mong ina. Biglang umatras ang bata, halatang takot. Hindi, sabi ni Mami Teresa, ikaw yung masamang babae na gustong manakit sa amin. Sabi niya, nakatakas ka raw sa kulungan. Hindi iyon totoo, Beatrix, ang Mami Teresa mo ang nagsisinungaling. Ang general na tatay niya ang dahilan kung bakit wala ako sa tabi mo. Biglang lumabas si Teresa mula sa opisina, bitbit ang isang makapal na folder. Nang makita, ako nanlaki ang kanyang mga mata. Ikaw, gwardya, gwardya. Beatrix, tignan mo, ito, sigaw ko, hindi na nagdalawang isip. Kinuha ko ang diary mula sa loob ng duster ko at inilabas ang litrato ng sanggol na may birthmark. Tingnan mo ang balikat mo, Beatrix. Tingnan mo ang birthmark mo. Ano bang ginagawa mo? Susugot sana si Teresa, pero hinarangan siya ni Danilo. Beatrix, please, tingnan mo. Umiyak na pakiusap ko. Tumingin si Beatrix sa kanyang balikat. Dahan-dahang hinawi ang strap ng kanyang damit. At doon sa ilalim ng ilaw ng ospital, nakita ko ang marka, ang parehong hugis na nasa litrato sa diary. Ang mukha ni Beatrix ay naguguluhan. Tumingin siya sa akin, pagkatapos ay kay Teresa. Mami Teresa, sabi mo po aksidente lang ito. Mahinang tanong ni Beatrix, boses na nanginginig. Huwag kang makinig sa kanya, Beatrix, baliw yan, sigaw ni Teresa. Pero sa sandaling iyon, ang abogado ni General Arcila ay lumabas at may dalang isang dokumento na nahulog sa sahig. Pinulot ko ito, death certificate ng isang sanggol. Binasa ko ang pangalan, Clarissa Domingos Baby. Ang mundo ko ay tuluyang gumuho. Ang dokumentong ito ay nagpapatunay na ayon sa records, namatay ang anak ko nung ipinanganak siya. Ibig sabihin, ang batang nasa harap ko ay hindi lang basta trinepo. Si Beatrix ay ang orihinal na anak ni Teresa na trinepo sa akin para takpan ang katotohanang ang anak ko ay kinuha nila o twist, bulong ko sa sarili habang tumitingin sa abogado. Hindi ito tungkol sa akin, tungkol ito sa dugo. Biglang hinila ni Teresa si Beatrix palayo sa akin. Wala kang alam ang batang ito. Hindi mo alam ang tunay na pinagmulan niya. Sino siya, Teresa? Sigaw ko. Anak siya ng general, sigaw ni Teresa. Ang kanyang muka ay puno ng galit at luha.
Anak siya ng general sa ibang babae. Kinuha siya sa akin para palakihin bilang anak mo para hindi malaman ng asawa ng general. At nung nanganak ka, nang patay trinay po namin siya sa iyo para magkaroon ng pamilya. Ang general kayo ang nagsilbing cover-up para sa kahihiyan nila. Parang tinamaan ako ng kidlat. Ang anak ko, ang sanggol na inakala kong namatay, ay pinalitan ng anak sa labas ng general. At ang anak ko, nasaan ang anak ko? Nasaan ang anak ko, Teresa? Humakbang, ako palapit hawak ang baril na nakuha ni Danilo sa gwardya. Patay na siya, Clarissa. Inilibing na namin siya bago ka pa man magkamalay. Sa sobrang sakit, sa sobrang poot, hindi ko napigilang kalabitin ng gatilyo, hindi sa kanya, kundi sa kisame para matigil ang lahat. Ang putok ay yumanig sa buong ospital. Nasaan siya? Hindi mo na siya makikita dahil ang general ang nag-utos na ibaon siya sa limot. Sa gitna ng kaguluhan, dumating ang mga pulis. Pero hindi lang sila pulis. Kasama nila si Noel. Nakita ko ang takot at pagkagulat sa mukha niya nang makita niya ako at ang hawak kong baril. Clarissa, ibaba mo yan. Pakiusap niya. Noel, alam mo bang, anak ng General si Beatrix at ang anak natin, ang tunay nating anak, ay pinatay nila. Nanlaki ang mga mata ni Noel. Anong sinasabi mo? Tanungin mo ang mahal mong Teresa. Siya ang nakakaalam ng lahat. Sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ng sirena ang narinig. Ang general mismo, si General Arcila, ay pumasok kasama ang mga elite soldiers. Nakatingin siya sa amin nang may malamig na ngiti. Tapusin na ang gulo, utos niya. Ang bawat isa sa kanila ay huwag nang pabalikin ng buhay. Ang bawat segundo ay parang mabagal na pagbitay. Nakatayo si General Arcila sa gitna ng hallway, suot ang kanyang uniforme na puno ng medalya, mga medalya na nakamit niya sa pamamagitan ng pagdurog sa buhay ng iba. Sa tabi niya, ang kanyang mga tauhan ay nakakasana ang mga armas. General, itigil niyo ito. Sigaw ni Noel. Ang boses niya ay nanginginig sa takot at pagkalito. Sabi niyo ay anak ko si Beatrix. Sabi niyo ay protektahan lang natin ang pamilya. You were just a pawn, Noel. Malamig na sagot ng general. Isang sunod-sunuran na nagpalaki sa batang hindi sa kanya. You served your purpose. Time to retire. Hindi ko na hinintay ang susunod na utos. Sa isang mabilis na pagkilos, hinila ko si Beatrix at itinulak siya sa likod ng isang malaking industrial freezer sa kusina ng ospital. Danilo, takpan mo ang bata. Sigaw ko. Nagsimulang magputukan. Ang mga bala ay tumatama sa mga dingding, nagpapalipad ng mga piraso ng tiles at bakal. Ang amoy ng pulbura ay humalo sa amoy ng gamot, isang nakakasulasok na halo ng kamatayan. Habang nagbabarilang gumapang ako patungo sa kinaroroonan ni Noel. Hinila ko siya sa kanyang kwelyo at sinandal sa pader. Nakita mo na kung sino ang amo mo.
Bulong ko ang aking mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanyang kaluluwa. Pinatay nila ang anak natin, Noel Inari, nilang parang gamit ang buhay natin. Ngayon, pipiliin mo pa rin bang maging tuta nila o kikilos ka para sa batang tinawag mong anak sa loob ng 12 taon? Tumingin si Noel kay Beatrix na nakayakap kay Danilo sa malayo. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mga mata, mula sa takot naging isang matinding poot ang bumalot sa kanya. Hindi para sa akin, kundi para sa panganib na kinakaharap ng bata. Anong gagawin natin? Tanong niya boses na punong-puno ng pagsisisi. Ilabas mo si Beatrix. Dadaan tayo sa emergency exit ng basement. Susubukan kong iligaw ang atensyon ng general, sabi ko. Clarissa, hindi ka makakasurvive mag-isa. Buhay pa ako, Noel, dahil hindi pa ako tapos. Sa gitna ng kaguluhan, tumakbo ako palayo sa kanila papunta sa direksyon ng elevator para pasabugin ang atensyon ng mga sundalo. Ang bawat putok ko ay may target. Hindi ako nag-aaksaya ng bala. Sa bawat pagtumba ng isang sundalo ni Arcila, nararamdaman ko ang paghihiganti na dahan-dahang napupuno ang aking pagkatao. Nang makalayo na sila Noel na corner, ako sa rooftop ng ospital. Hinihingal ako, ang aking braso ay may tama ng bala pero hindi ko ito alintana. Humarap ako kay General Arcila na ngayon ay mag-isa na lang na lumalakad papalapit sa akin, hawak ang kanyang baril. "You're a persistent ghost, Major," sabi niya. "Dapat ay nanahimik ka na lang sa libingan mo." "Hindi ako multo, General," sabi ko habang dahan-dahang inilalabas ang huling magazine ng aking baril. "Ako ang konsensya mo. Ang konsensyang pilit mong inilibing kasama ng anak ko." "Ang anak mo," tumawa siya ng malakas. "Ang anak mo ay walang halaga. Siya ay isang pagkakamali sa aking nakaraan. Ang batang iyon ay hindi dapat isinilang." Ang bawat salita niya ay parang gasolina sa apoy ng aking galit. Hindi ako sumagot. Sa halip, ginamit ko ang huling natitirang lakas para tumalon mula sa rooftop patungo sa fire escape ng kabilang gusali. Ramdam ko ang pagtama ng bala sa aking balikat, pero hindi ako huminto. Bumagsak ako sa fire escape, gumulong-gulong at mabilis na bumaba. Nang makarating ako sa madilim na eskinita sa labas ng ospital, nandoon si Noel naghihintay kasama si Beatrix. Nakita ko ang luhang pumapatak sa mga mata ni Noel. "Clarissa, alis na kayo. Pumunta kayo sa bahay ni Colonel Santos. May mapapagtataguan kayo roon," sabi ko habang pilit na nakatayo. "Mama," tawag ni Beatrix. Ang isang salitang iyon ay sapat na para burahin ang lahat ng sakit sa katawan ko. Tumingin ako sa kanya, ngumiti ng mapait. "Hindi pa ako ang mama mo, anak. Pero sisiguraduhin kong sa oras na magkita tayo muli, wala nang hahadlang sa atin." Pinanood ko silang umalis. Naiwan akong mag-isa sa ilalim ng ulan na nagsisimula ng bumuhos. Hinawakan ko ang diary na nakatago sa loob ng aking jacket. Ang tinta nito ay nagsisimula ng mabura dahil sa ulan at dugo.
Sa gitna, NG katahimikan, naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking cellphone na nakuha ko sa isang sundalong napaslang ko. Isang message mula sa isang unknown number. Clarissa, buhay pa ang anak mo. Nasa kamay siya ng mga taong hindi mo inaasahan. Huwag kang susuko. Ang puso ko ay muling tumibok ng malakas. Ang anak ko, buhay. Ang ulan sa labas ay tila humahampas sa aking sugatang balikat bawat patak ay parang karayom na tumutusok sa aking laman. Pero ang sakit na iyon ay walang-wala kumpara sa naramdaman ko nang mabasa ang text message sa cellphone. Buhay ang anak ko. Ang tanging katotohanang nagpapanatili sa aking paghinga sa gitna ng gabing ito. Kailangan kong magtago. Hindi ko pwedeng dalhin ang panganib kay Noel at Beatrix. Alam ko kung saan sila pupunta sa safe house ni Colonel Santos. Pero ako ang target. Hanggat buhay ako, hindi titigil si General Arcila. Naglakad ako ng papilay-pilay patungo sa isang maliit na sari-sari store sa gilid ng highway na sarado na. Sa ilalim ng payong ng tindahan, naupo ako at sinubukang gamutin ang aking balikat gamit ang punit na tela mula sa aking undershirt. Habang ginagawa ko ito, naalala ko ang mga araw na kasama ko si Noel at Beatrix sa bahay namin sa Cagayan. Ang bango ng nilulutong adobo ni Noel, ang ingay ni Beatrix kapag naglalaro sa bakuran. Lahat iyon ay tila isang panaginip na lang na kay layo. Bakit ko hinayaang mawalay sa akin ang lahat ng iyon? Bakit mas pinili ko ang tungkulin kaysa sa pamilya? Biglang tumunog ang cellphone ko. Unknown number ulit. Agad ko itong sinagot, ang aking boses ay paos at nangihina. Sino ka, Clarissa? Major, huwag kang magtitiwala kahit kanino. Isang pamilyar na boses ang narinig ko. Boses ng isang babae. Si Nurse Maria. Nurse Maria, ikaw ba ang nagpadala ng text? O, nakita ko ang lahat noong gabing iyon, Clarissa. Ang general, pati na ang asawa mo, akala nila ay patay na ang sanggol mo, pero inilabas ko siya ng ospital. Takot ako sa general, kaya itinago ko siya sa isang pamilya sa probinsya. Pero ngayon, nasa panganib na rin sila. Kailangan nating magkita. Nasaan ka? Sa lumang simbahan sa San Isidro. Pero mag-iingat ka, Clarissa. Masyadong maraming mata ang general. Kahit ang mga kapitbahay nyo sa dati nyong barangay, pati ang mga kasamahan mo sa militar, lahat sila ay binayaran na. Pinatay ko ang tawag at tumingala sa langit. Ang ulan ay unti-unti nang humihina. Isang simbahan. Ang lugar na dati ay pinupuntahan ko para magpasalamat ngayon ay magiging tagpuan ng katotohanan. Naglakad ako ng mahabang oras, iniiwasan ang bawat checkpoint na nakikita ko. Ang bawat jeepney na dumadaan, ang bawat anino ng puno ay tila mga sundalo ni Arcila na naghihintay na hulihin ako. Sa kalagitnaan ng aking paglalakad, nakita ko ang isang pamilyar na jeepney. Ang driver, si Mang Tino. Ang kapitbahay namin sa barangay na dati ay laging naghahatid kay Beatrix sa paaralan. Major, nagulat siya
nang makita niya ako sa gitna ng dilim. Diyos ko, buhay ka. Yung kailangan niyo akong tulungan. Huwag niyo pong sasabihin sa kahit kanino na nakita niyo ako. Tumingin si Mang Tino sa paligid, puno ng takot ang kanyang mga mata. Major, hindi ko po kayo matutulungan. Ang asawa ko, dinala nila sa ospital. Sabi nila, kung hindi ko kayo ituturo sa kanila, hindi na makakalabas ang asawa ko ng buhay. Nanlamig ako, General Arcila. Gagamitin niya ang lahat ng tao sa paligid ko para mahanap ako. Mang Tino, intindihin niyo po. Pasensya na, Major. Hindi ko na hinintay ang susunod niyang gagawin. Mabilis akong tumakbo patungo sa kakahuyan. Alam kong malapit na ang mga sundalo. Ang bawat hakbang ko ay nagpapahina sa akin, pero kailangan kong makarating sa simbahan bago sila. Nang makarating ako sa lumang simbahan sa San Isidro, ang mga pintong kahoy ay bahagyang nakabukas. Ang amoy ng kandila at insenso ay sumalubong sa akin. Sa harap ng altar, nakita ko si Nurse Maria na kaluhod at nagdarasal. Maria, bulong ko. Lumingon, siya puno ng luha ang kanyang mga mata. Clarissa, salamat at dumating ka. Nasaan siya? Nasaan ang anak ko? Inilabas ni Maria ang isang lumang litrato. Siya ang batang inalagaan ko sa loob ng 12 taon. Hindi siya namatay, Clarissa. Pero kailangan mong malaman, ang batang ito, hindi mo siya basta makukuha ng ganoon lang. Dahil ang batang ito ay kasalukuyang hawak ng pinakamalapit na tao sa General. Bago pa siya makapagsalita ng pangalan, isang putok ang bumasag sa katahimikan ng simbahan. Tumumba si Maria. Hindi, sigaw ko at mabilis na nagtago sa likod ng mga bangko ng simbahan. Sa pintuan, nakita ko ang anino ng isang lalaki. Hindi sundalo, hindi si General Arcila. Ang suot niya ay barong at ang tindig niya, kilalang kilala ko, si Noel. Hawak niya ang baril at sa likod niya ang mga tauhan ng general. Noel, ano ginagawa mo rito? Tanong ko, ang boses ko ay nanginginig sa sakit at galit. Ginagawa ko ang dapat kong gawin, Clarissa, para mabuhay si Beatrix at para mabuhay ang anak nating akala ko ay patay na. Sagot niya, pero sa kanyang mga mata nakita ko ang pagdurusa. Patawarin mo ako, Clarissa, pero hindi ko sila kayang labanan. Ang bawat pagpatak ng ulan sa bubong ng simbahan ay parang bawat segundo ng buhay ko na unti-unting nauubos. Nakatayo ako sa harap ng altar, hawak ang aking baril na wala ng bala habang nakatutok naman sa akin ang armas ni Noel. Hindi ako natatakot mamatay. Ang kinatatakutan ko ay ang mamatay nang hindi ko man lang mahahawakan ang anak ko. Noel, ibaba mo ang baril mo, sabi ko. Ang boses ko ay kalmado pero puno ng awtoridad na tanging isang sundalo lang ang nakakakilala. Tignan mo ang mga mata ko. Ito ang mga matang pinakasalan mo. Ito ang mga matang nagmahal sa iyo kahit na wala tayong pera, kahit nahirap tayo sa buhay. Ito ba ang gusto mong pamana sa anak natin?
ang pagiging tuta ng isang pumatay sa sarili nating kadugo. Nangginginig ang mga kamay ni Noel. Ang baril na hawak niya ay bumaba ng bahagya. Hindi mo na iintindihan, Clarissa. Pinagbantaan nila si Beatrix. Sabi ng general, papatayin nila si Beatrix kung hindi kita dadalhin sa kanila. At ano, sa tingin mo, ang gagawin nila kapag nakuha na nila ako? Sigaw ko, hindi na mapigilan ang pagto ng aking mga luha. Pagkatapos nilang gamitin ako para sa armas, pagkatapos nilang nakawin ang buhay natin, sa tingin mo ba, hahayaan ka nilang mabuhay ng payapa kasama ang anak natin, Noel Gising? Sa isang mabilis na pagkilos, ang isa sa mga tauhan ni General Arcila, isang matangkad at malaking lalaking pamilyar sa akin, ang lumapit at tinulak si Noel. Wala tayong oras para sa drama, wika ng lalaki. Inagaw niya ang baril kay Noel at itinutok ito sa akin. General's orders, execute her now. Ito na ba, dito ba matatapos ang lahat? Pero bago pa man makaputok ang lalaki, isang malakas na tunog ng pagsabog ang yumanig sa buong simbahan. Ang mga bintana ay nagkadurog-durog. Ang mga ilaw ay namatay, nag-iwan sa amin sa gitna ng usok at dilim. Danilo, bulong ko sa dilim. Tama ang hinala ko. Hindi ako iniwan ni Danilo. Nakita ko ang mga flashbang na sumabog sa pintuan, nagdudulot ng kalituhan sa mga tauhan ng general. Sa gitna ng kaguluhan, sinugod ko ang lalaking may hawak na baril at sa isang malinis na Krav Maga move na itinuro ko sa kanya noong training, naagaw ko ang armas at naiputok ito sa hangin para magkaroon ng distansya. Noel, takbo, sigaw ko. Hinala ko si Noel palabas ng simbahan. Hindi na kami nagtalo. Sa sandaling iyon, ang tanging layunin namin ay ang mabuhay. Tumakbo kami sa masukal na bahagi ng sementeryo sa likod ng simbahan habang naririnig ang sunod-sunod na putok sa likod namin. Nang makalayo kami sa pinakamalapit na kalsada, hinila ko si Noel sa isang madilim na eskinita. Hingal na hingal kami pareho. Bakit mo ako tinulungan? Tanong ni Noel, nakatingin sa akin na tila hindi makapaniwala. Dahil kahit trader katatay ka pa rin ni Beatrix. Sagot ko habang nililinis ang aking baril. At dahil kailangan ko ang tulong mo para bawiin ang anak natin. Noel, alam mo ba kung nasaan ang tunay nating anak? Sabi ni Maria, nasa kamay siya ng pinakamalapit sa general. Nanlaki ang mga mata ni Noel. Pinakamalapit sa general si Teresa. Hindi, si Teresa ay ginamit lang din. Ang taong pinakamalapit sa general na laging nagtatago sa dilim. Napatigil ako. Ang sekretarya niya, si Miss Valeriano. Siya ang laging may hawak ng mga records ng ospital. Clarissa, kung totoo yan, ibig sabihin ay buong buhay ni Beatrix. Ang batang inakala nating sa atin ay ginamit lang nilang instrumento. Kaya kailangan nating mabawi ang lahat, Noel. Hindi lang ang anak natin, kundi ang dangal natin. Habang nag-uusap kami, biglang may narinig kaming tunog ng mga sirena ng pulis.
Pero hindi ito galing sa general. Ito ay mga nakaunipormeng pulis na galing sa Internal Affairs. Nalaman ko mula sa text ni Maria bago siya mamatay na may mga matataas na opisyal na nagsasagawa ng operasyon laban sa buwisan ng general. Noel, makinig ka. Ibigay mo ang diary kay Captain Reyes ng Internal Affairs. Sabihin mo ang lahat. Iyon lang ang paraan para malinis ang pangalan natin. At ikaw, saan ka pupunta? Hahanapin ko ang anak ko at sisiguraduhin kong hindi na makakatakas ang general. Bago pa man siya makasagot, hinalikan ko siya sa noo, isang huling paalam at pagpapatawad. Tumakbo ako patungo sa dilim, patungo sa bahay ni Miss Valeriano. Alam ko na ang susunod na mangyayari ay ang huling laban ng buhay ko. Ang bawat hakbang ko patungo sa mansion ni Miss Valeriano ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga basag na bubog. Ang mansyong ito ang sentro ng lahat ng kasinungalingan dito. Nakatago ang mga dokumento, ang mga buhay na winasak at ang susi sa nawawala kong anak. Hindi ako pumasok sa main gate. Gamit ang aking kasanayan sa pag-akyat, dumaan ako sa likod ng mansyon sa pagitan ng mga gumagapang na baging at matitinik na halaman. Ang bintana sa second floor ay bahagyang bukas. Nang makapasok ako, ang lamig ng aircon ang sumalubong sa akin, kasabay ng amoy ng mamahaling kape at lumang papel. Dito na nagtatapos ang lahat, General. Dahan-dahan akong naglakad sa hallway. May narinig akong mahinang boses mula sa silid ng library. General, ang mga papeles ay nakahanda na. Kapag naialis na natin ang batang ito sa bansa, wala nang makakaalam ng totoo boses ni Miss Valeriano. Sumilip ako sa siwang ng pinto. Nakita ko si Miss Valeriano at sa tabi niya isang batang babae na nakaupo sa silya. Nakatalikod siya, pero nang lumingon siya, halos tumigil ang tibok ng puso ko. Hindi siya si Beatrix. Ang batang ito ay may mukhang kamukhang-kamukha ko noong bata pa ako. Ang mga mata, ang pagkakaayos ng buhok. Siya ang anak ko. Buhay ang anak ko. At ang pangalan niya, Clarissa Jr., bulong ni Miss Valeriano habang hinahaplos ang buhok ng bata. Huwag kang mag-alala, sa ibang bansa ka na lalaki. Hindi mo na makikilala ang nanay mong patay na. Ang galit na naramdaman ko ay hindi na kayang kontrolin. Hindi na ito tungkol sa batas o sa ranggo. Ito ay tungkol sa isang inang kinuha ang karapatan sa sariling anak. Pinalis ko ang pinto ng malakas. Bitawan mo siya, sigaw ko. Gulat na napalinggon si Miss Valeriano. Mabilis niyang hinila ang bata at itinutok ang isang maliit na baril sa ulo nito. Major Clarissa, akala ko ba ay patay ka na? Itago mo ang baril mo, Valeriano. Hindi ako natatakot sa iyo. Ang general mo ay mawawala na sa pwesto. Hawak na ng Internal Affairs ang diary ni Lieutenant Morales. Ha, sa tingin mo ba matitinag siya ng isang diary? Tumawa siya ng mapang-uyam. Ang general ang may hawak ng hustisya sa bansang ito.
Sa isang iglap, bumukas ang pinto ng library. Pumasok si General Arcila kasama ang 10 armadong sundalo. Ang tapang mo, Clarissa, pero sayang hanggang dito ka na lang. Ngumisi ako. General, akala mo ba ay wala akong backup? Biglang umalinggaw ang sunod-sunod na sirena sa labas. Hindi lang internal affairs ang dumating. Ang buong puwersa ng military na matagal nang naghihintay ng pagkakataon para pabagsakin ang korap na general ay pinalibutan ang mansyon. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Noel na pumapasok kasama ang mga opisyal. General Arcila, under arrest ka sa ilalim ng Article 97. Sigaw ni Noel, hawak ang warrant. Ang mukha ng general ay naging maputla. Sinubukan niyang barilin si Noel, pero bago pa niya magawa, tumalon ako mula sa aking kinatatayuan at sinunggaban ang baril ni Miss Valeriano. Nagkaroon ng wrestling sa pagitan namin. Narinig ko ang iyak ng aking anak. "Anak, dito ka!" sigaw ko. Tumakbo ang bata patungo sa akin. Niyakap ko siya ng mahigpit ang unang beses na mararamdaman ko ang init ng aking tunay na anak matapos ang 12 taon. Pero sa gitna ng yakap na iyon, isang putok ang umalingaw-ngaw. "Clarissa," sigaw ni Noel. Isang bala ang tumama sa balikat ko, pero sa pagkakataong ito, hindi ako natumba. Hinarap ko si Miss Valeriano at sa isang mabilis na hataw ng aking baril sa kanyang muka nawalan siya ng malay. Nakita ko ang general na sinusubukang tumakas sa pintong likuran, pero hinarangan siya ni Danilo. Ang kanyang karera, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang lahat ay nagwakas sa loob ng silid na iyon. Niyakap ko ng mahigpit ang anak ko. Ang mga luha ko ay pumatak sa kanyang pisngi. "Mama," bulong ng bata. "O anak, si mama ito. Hindi na kita bibitawan kahit kailan." Narinig ko ang pagbagsak ng general sa sahig habang pusasan siya ng mga sundalo. Ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng sakit, sa wakas ay naging abo na. Ang mansyon ay punong-puno ng ingay, ng mga radyo sigawan, ng mga sundalo, at ang pag-aspas ng mga posas na bakal na ikinulong sa mga kamay ni General Arcila. Habang inilalabas siya ng mga tauhan ng internal affairs, hindi man lang siya lumingon. Ang kanyang muka ay manhid parang isang hari na nawalan ng kaharian. Hindi ko na siya pinansin. Ang tanging mundo ko ay ang maliit na batang nakayakap sa akin. Clarissa Jr., ang pangalang ibinigay nila sa kanya ay Clarissa rin, parang isang malupit na biro ng tadhana, pero para sa akin, siya ang aking bagong simula. "Mama," bulong niya ulit, ang kanyang boses ay mahina, puno ng pagkalito pero may bakas ng tiwala. Sabi nila ay masama ka." Hinaplos ko ang kanyang pisanggi. Ang balat niya ay malambot at mainit. "Hindi ako masama, anak. Masyado lang akong nagmahal, kaya ko kailangang lumaban. Patawarin mo si mama kung natagalan bago kita nabawi." Lumapit si Noel. Ang kanyang mukha ay puno ng pasa, ang kanyang barong ay punit-punit
pero ang kanyang mga mata ay nagniningning sa relief. Clarissa, tawag niya sa mahinang boses. Hindi siya lumapit ng husto. Alam niya ang distansyang nilikha ng mga nakaraang taon. As si Beatrix, tanong ko ang aking boses ay malumanay pero may din. Nasa safe house siya kasama ang mga social worker. Sabi ko sa kanya na nasa trabaho tayo, sagot ni Noel. Gusto kanyang makita, pero hindi ko alam kung handa na siya. Tumayo ako habang karga ang anak ko. Handa na siya o hindi, kailangan na nating harapin ang katotohanan. Hindi na tayo pwedeng mamuhay sa mga anino. Maya-maya, pumasok si Teresa. Siya na dati ay elegante ngayon ay parang isang gusgusing manika. Basang-basa ang kanyang buhok at halatang galing siya sa pagtatago bago siya mahuli ng mga pulis sa labas. Nang makita niya ako, ang kanyang mga mata na dati ay puno ng yabang ay napalitan ng takot at pait. Ang saya mo na niyan, tanong niya, boses na paos. Akala mo ba mananalo ka, Clarissa? Kahit makulong ako, mananatili ang mga peklat sa buhay ninyo. Ang anak mo hindi na makakalimutan ang takot na naramdaman niya sa mga taong ito. Hindi ako tumingin sa kanya. Teresa, ang pagkakaiba natin. Ako ay may kakayahang magpatawad dahil may puso ako. Ikaw, ang puso mo ay kasing itim ng perang ninakaw mo sa akin. Hindi kita kinamumuhian. Ang nararamdaman ko lang sa iyo ay awa. Isang awa na hindi mo kailanman maiintindihan. Hinarap ko si Captain Reyes ng Internal Affairs. Captain, ang diary ni Lieutenant Morales ang magsisilbing pangunahing ebidensya. Kasama na roon ang bank accounts kung saan nila inilipat ang pondo para sa mga iligal na armas. Sigurado ka, Major? Ang general at ang lahat ng kasabwat niya ay hindi na makakakita ng liwanag ng araw sa labas ng kulungan, sagot ni Captain Reyes. Habang inilalabas ang mga suspek, napatingin ako sa labas ng mansyon. Papasikat na ang araw. Ang mga ulap na maitim ay unti-unti nang naglalaho, nagbibigay daan sa isang ginintuang liwanag. Si Noel ay lumapit sa amin ni Clarissa Jr. Ano na ang plano natin? Tumingin ako sa malayo sa direksyon kung saan nakatira si Beatrix. Magpapagamot ako. Pagkatapos, kakausapin natin si Beatrix. Sabay nating ipapaliwanag ang lahat. Hindi ko siya pwedeng iwanan, Noel. Siya rin ay anak ko sa loob ng 12 taon. Walang papel o dugo ang makakabura sa pagmamahal ko sa kanya. Salamat, Clarissa. Kahit hindi mo na ako tanggapin. Salamat sa pagiging mapagpatawad. Sabi ni Noel habang unti-unting lumalakad papalayo para bigyan ako ng space. Naiwan kaming mag-ina sa gitna ng malawak na sala. Itinuro ko ang pagsikat ng araw kay Clarissa Jr. Nakikita mo ba yan? Anak, yan ang simula. Dati, ang buhay natin ay parang gabi. Pero ngayon, kahit masakit, kahit mahirap sisimulan natin ang lahat sa liwanag. Niyakap niya ako ng mahigpit. Sa wakas, ang aking anak
ay nasa aking mga bisig. Ang hustisya ay hindi lang pagpapakulong sa mga masasama. Ang tunay na hustisya ay ang pagbawi sa mga bagay na akala natin ay wala na. Isang taon na ang nakalipas mula ng gabing gumuho ang lahat ng kasinungalingan sa mansyon ni Miss Valeriano. Ngayon, ang Cagayan ay payapa, ang simoy ng hangin ay puno ng amoy ng bagong aning palay. Isang amoy na dati ay pangarap lang namin ni Noel, pero ngayon ito na ang realidad ko. Nakaupo ako sa beranda ng bahay na itinayo namin muli. Hindi na ito ang mansyong puno ng lihim. Ito ay isang maliit at simpleng tahanan pero punong-puno ng tawanan. Mama, tingnan mo, ang laki na ng tanim nating pechay, sigaw ni Beatrix habang tumatakbo mula sa garden. Sa tabi niya ay si Clarissa Jr. na ngayon ay hindi na ang batang takot at matamlay. Masigla na silang dalawa, parang mga kambal na hindi mapaghiwalay. Napanggiti ako. Ang pagtanggap sa katotohanan ay hindi naging madali. Inabot ng maraming buwan ng counseling at mahabang oras ng pag-uusap bago naintindihan ni Beatrix ang lahat. Ngayon, tinatawag niya akong mama at si Clarissa Jr. naman ay ate. Dalawang anak, dalawang magkaibang simula, pero iisang puso ang nagmamahal sa kanila. Maya-maya lumabas si Noel mula sa kusina, bitbit ang isang tray ng merienda. Hindi na siya ang lalaking takot o sunod-sunuran. Nagtatrabaho siya ngayon bilang isang volunteer sa isang NGO na tumutulong sa mga pamilyang biktima ng pang-aabuso ng mga opisyal. Merienda mga anak, tawag niya. Tumabi siya sa akin at hinawakan ang aking kamay. Hindi pa ako karapat-dapat sa ganito, Clarissa. Alam ko yan. Pero araw-araw, susubukan kong bumawi. Tapos na ang nakaraan, Noelty, sagot ko, habang nakatingin sa malayo sa direksyon kung saan nakatirik ang isang maliit na krus para kay Colonel Santos at Nurse Maria. Ang mahalaga, natutunan nating bumangon. Ang General Arcila at S.I. Teresa ay humahatol na ngayon sa habambuhay na pagkabilanggo. Hindi na nila mababawi ang mga taon na ninakaw nila sa amin, pero ang kanilang pagkawala sa lipunan ay sapat na para sa akin. Hindi ako humingi ng higit pa. Ang hustisya para sa akin ay hindi paghihiganti. Ito ay ang pagkakaroon ng kapayapaan. Kinuha ko ang aking uniforme na nakadisplay sa loob ng isang frame sa aming sala. Hindi ko na ito isusuot bilang isang sundalo ng gobyerno na niloko, kundi bilang isang paalala. Isang paalala na ang isang babae ay kayang mabuhay kahit babaon na siya sa hukay. Mama, bakit mo tinitignan yung uniforme mo? Tanong ni Clarissa Jr. habang lumalapit sa akin. Hinalikan ko siya sa noo. Dahil ang uniformeng iyan ang nagturo sa akin na lumaban. Pero ang mga anak ko ang nagturo sa akin kung paano mabuhay. Tumingin ako sa paligid. Ang aming mga kapitbahay sa barangay na dati ay mapanghusga ay ngayon ay mga kaibigan na rin. Ang buhay ay hindi naging perpekto.
May mga araw pa rin na bumabalik ang mga alaala, may mga gabi na hindi ako makatulog sa takot. Pero kapag naririnig ko ang hininga ng aking mga anak sa kanilang pagtulog, alam kong sulit ang bawat paghihirap. Binuksan ko ang radyo, isang lumang kanta ang tumutugtog, ang paborito naming kanta ni Noel noon. Pinikit ko ang aking mga mata at dinama ang sikat ng araw sa aking balat. Diyos ko salamat. Hindi ako nagwagi dahil sa armas. Nagwagi ako dahil hindi ko binitawan ang totoo. At sa bawat paglipas ng panahon ang sakit ay unti-unting napapalitan ng liwanag. Hindi na ako ang multo na bumalik para manakot. Ako na si Clarissa, isang babaeng nawala na saktan, pero sa huli natagpuan ang sarili sa gitna ng kanyang pamilya. Ang aming kwento ay hindi natatapos sa isang happy ever after. Ito ay nagpapatuloy sa bawat bagong umaga, sa bawat pagkakataon na kami ay magkakasama. At sapat na iyon, higit pa sa sapat.